si Congressman John Vic Rimulya ay tila ba hinahamon niya ang mamamayan. Sapagkat sinabi niya, mga kababayang Pilipino, na hindi daw mangyayari sa Pilipinas ang nangyari sa Indonesia pati sa Nepal. Mukhang isang paghahamon ito, mga kapatid. Mukhang hinahamon ni Rimulya ang taong bayan. Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo sa Pilipinas. Kung nagawa ng mga Pilipino nung una, mag-people power Rimulya, magagawa rin ngayon ng Pilipino at mamamayan na patalsiking kayo sa pwesto. Biruin mo, ang flood control project na yan ang inaasahan ng mga Pilipinong mahihirap. Yan lamang ang inaasahan ng mga Pilipino para sila ay hindi malunod sa baha. Ninakaw pa ng mga politikong walang hiya. Ang kakapal ng pagmumukha nyo. Ang taong bayan walang tiwala sa House of Representatives. Bakit? Sila ang nag-iimbestiga sa kapwa nila buhaya. Magdanakaw! Kung seryoso si Bongbong Marcos sa pag-imbestiga sa korupsyon, isang turo lang ni BBM, kulong ang mga putang inang turakot na yan. Tama! Kaso, hindi siya seryoso kasi pati siya ng may... Tama! Unang-una, Mr. President, House of Representatives, hukuman ang mga buhaya. Ipatawag ninyo si Martin Romualdez na House Speaker kasi yan ang buhaya sa Pilipinas. Salamat, Kiko Braga! Kung hindi kayo duwag sa House of Representatives, bakit pamilya Diskaya lang ang tinatagdan ninyo? Kung gaano kabobo, yaan, akalanin mo ang hinahanap ng taong bayan ay yung budget ngayong 2025 kung saan napunta. Ang hinahanap ni Congressman Abante na utak-ipon ay nung budget ng 2016. Maraming salamat kay Congressman Kiko Braga alias Par. Kung hindi ka ba naman Congressman, kung hindi ka ba naman utak-ipon, bakit ang palpak na project at hinahanap ng taong bayan na budget ay ngayong 2025 ang hinahanap mo ay nung nakaraang administrasyon? Correct! Bakit ko sinabi na si Congressman Abante ay utak-ipon? Bakit? Dahil ang utak-ipon ay nagalong tayo at pati utak ay hindi na kayang paghiwalay ng tama't mali. Ayun! May punto, may punto! Habang ang mga Pilipino lumulusong sa baha, habang ang mga estudyante hindi makapasok sa eskwelahan dahil sa baha, yung mga anak ng kumakot ng politiko at anak ng mga kontraktor nasa ibang bansa nagpapakasarap kumakain habang ang mga Pilipino ay walang makain. Correct! Wala nang pinakabubong administrasyon sa buong kasaysayan ng Pilipino kung hindi ang administrasyon ni Bongbong Bangag. Wala ka na ng utak, nagpapahandle ka pa sa asawa mo parang zombie maglakad. Saan ka makakita ng presidente wala siyang masagot sa mga media na nag-i-interview sa kanya? Doon pa lamang alam na ng tao na ang presidente ay walang alam sa nangyayari sa mundo. Bakit ka tumakbong presidente kung hindi ka marunong magresolba ng problema ng bansa, Mr. President? Correct! Tama! Dapat nag-SE kagawad ka muna bago ka tumakbong presidente sapagkat hindi ka marunong magresolba ng problema dito sa ating bansa. Kaya dapat hindi pwede na matapos ang taong ito na hindi maikulong si Martin
Bakit? Noong mga panahon, sinasabi nila sila ay sumusunod sa konstitusyon, sa natin. Sumusunod sila sa due process ng ating bansa. Bakit si PRRD ipinakulong nang wala sa paglilitis? Bakit si Pastor Apollo C. Kibuloy iba kinakulong din? Diba? Tapos pag yung tao magnanakaw sa gobyerno, wala lang, hindi man ang pwedeng ikulong. Pag taong mahirap, nagnakaw, ikukulong, wala nang investigasyon. Napanood niyo ba yung isang lalaki natin na pumasok sa isang grocery store? Ang daming pera doon pero di piso hindi niya binawasan. Ang kinuha lang niya isang sakong bigas. Ikinulong kaagad. Pero pag politiko nagnakaw ng bilyon-bilyon, wala man lamang napapanagot. Yan yung dahilan kung bakit nila pinalitan ang Senate President. Yan yung dahilan kung bakit pinalitan ang Senate President at inalis ang Blue Ribbon kay Senator Rodante Marcoleta. Bakit? Kasi natutumbok si Zaldico at ayaw ni Bangag na mahuli at makulong at magipit si Zaldico kagaya ng pamilya Diskaya. Dahil pag si Zaldico nagipit, magtuturo at magtuturo yan ng mga kasama niya. Kaya pinalitan nila ang Senate President at ang Blue Ribbon para another resource person na naman, another tao na naman ang babanggitin nila ng kakao. Mga kababayan, hanggang dito na lamang baguna ako. Thank you very much. Lumaban tayo hanggang sa muli. Huwag tayong sumuko. Mga Pilipino, huwag matapang sa comment section. Dapat maging matapang sa personal. Huwag tayo maging keyboard warrior. Dapat maging people warrior tayo. Hindi keyboard warrior. Matapang lang sa comment section. Dapat lumabas kayo at magsalita. Okay, maraming salamat po sa lahat na lumalo at sumama sa amin ngayong gabi. At mas lalong maraming salamat sa mga nag-abot ng mga tubig at pagkain at sa mga nagsalita. Ngayon po ay tinatapos na natin pansamantala ang programang ito sapagkat yung iba ay umuwi pa ng malayo, pero yung ibang gusto naman magstay, pwede naman dyan. Pero bukas po, alas 9, tayo magkita-kita muli at ating isama ang ating mga kamag-anak na gustong sumama na magpahayag ng kanilang saloobin laban sa gobyerno. Muli sa mga kapulisan, Maraming salamat. Maraming salamat. Sa mga vlogger, sa mga media na nandito, kay Tatay Rani Ludovica, maraming salamat po muli sa inyo at magandang gabi, mga kababayan ko. Abangan nyo mga kabayan ngayon 21. Pupunuin natin ang buong Lunita. Salamat po sa lahat ng pumunta. Kahit hindi man tayo binigyan ng pagkakataon. Maraming salamat po sa lahat. Sa lahat ng nag-participate. Vloggers, mga kapulisan. Maraming salamat. Aasahan niyo po. Hindi po kami katulad ng mga iba na naninira ng property ng magmamayari na po. Grabe yun. Maraming salamat po. Si Binten? God bless the Philippines!